Davao, Mindanao, Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino. Among ihatod ang mga balita. Kapamilya, live sab kitang madungog sa GXAB 1296 Radyo Patrol. Trailer truck nga nahulog sa Pangpang. Usa ang patay, usa ang samdan. Lalaki o babaeng buntis nga nangawat sulod sa usa ka water refilling station sakpan sa CCTV. Senator Grace Poe nanguna sa survey sa Presidential Boss. Mayor Rodrigo Duterte misaka sa top 3. Mga patrol boat gipang deploy aron magbantay sa Davao Gulf. Og dakong pawikan, nadiskubrehang nangitlog sa baybayon sa Bukana, Davao City. Mga kapamilya, makita ninyo sa inyong mga TV screens ang live traffic situation sa may Quimpo Boulevard ning syudad sa Davao, partikular dool sa usa ka mall sa naisgutang lugar. Din makita nga bumper to bumper kun light to moderate ang traffic sa naisgutang lugar gikan sa southbound paingog northbound area ug ang pikas pod nga lane gikag northbound to southbound area. Maayong hapon mga kapamilya. Giampo sa ubang Muslim sa pagsaulog sa Ramadan ang kalinaw sa Mindanao. Nagapatrol si Vina Araneta. Kadlawon pa lang, gisugda na sa mga Muslim sa Davao City ang pagsamba sa pagsugod sa Ramadan. Panahon sa Ramadan, nagapuasa ang mga Muslim, isipaagi sa paghinlo sa kaugalingon sa mga sala. This is a month of cleansing, sacrifice, and lots of prayer. Api sa giampo sa ubang Muslim sama ni Mike nga mapasar na ang Bangsamoro Basic Law sa pagtuong makatabang kini sa pagpaligon sa kalinaw sa ubang lugar sa Mindanao. Sana ang at saka makuha ng mga nangangailangan ng mga mujahidin or mga Bangsamoro ang minimiti nila na hiningi nila ng kapayapaan na tuloy-tuloy na sana ang BBL. Giampo usab sa ubang Muslim nga makabaton og maayong panglawas ug ligong pamilya. Nga unta, mapasaylo ang ihang mga sala. Ikaduha, kuan ang matarong ang pamilya, ang mga anak. Bago makatapos na kami magdasal na dito sa mosque o doon sa bahay, na may hinihingi po kami, bawat isa ang meron siyang espesyal na hinihingi sa Panginoon Allah. Dunay himong 5 kapag ampo kung sala ang mga Muslim kada adlaw, sulod sa 30 ka diyas nga pagsaulog sa Ramadan. Vina Araneta, Pilapil, ABS-CBN News. Anda mo suporta ang business sector sa Caraga Region kuno galing mulansad pagka-presidente si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pero hangtod karon wala gikumpirma sa mayor nga siya mo kandidato. Nagapatrol si May Diaz. Usa sa mga gibisitang lungsod ni Davao City Mayor Rody Duterte ang San Francisco sa Agusan del Sur kagahapon. Gidungog nga usa kini sa mga posibleng mokandidato sa 2016 presidential election. Pero giklaro ni ini nga igo ra siya motambong sa Caraga Business Conference. Usa sinang ema sa mga nag-atang sa pag-abot ni Duterte aron makita kini sa personal. Ganahan daw siya sa pagdumala ni Mayor Duterte sa Davao City. Busa sa tanang mga posibleng mokandidato, si Duterte ang iyang pilion. Daghan may moingon nga maayo gyud kuno siya. Wala nga atong testingan kung mo kuan siya, mo lansad siya ng pagka-pangulo niya karon. Ligunsab ang pagtuo sa Chamber of Commerce sa rehiyon Caraga nga dako ang mamahimong tabang ni Duterte sa pagkabot sa kalinaw sa nasud nga maoy kinahanglan sa mga negosyante. Kung si Duterte ang tatakbo na presidente, sigurado ako ang business kung iyon lang talaga ang makapag-ano sa atin na mag-develop tayo, susuporta yung mga businessmen, ma'am. Upat ka bulan na lang filing na sa Certificate of Candidacy. Pero hangtod karon wala pa kini kumpirmasyon kung mulansad sa 2016 presidential race. Giklaro nga naglibot-libot ra siya aron isugyot ang federalismong sistema sa gobyerno.
Hindi ako tatakbo, ma'am, Presidente. Wala talaga. Otherwise, it's getting late in the day. Everybody's posturing. Yung akin lang talaga was federalism. Sinakyan lang ng mga tao. Dugang pahayag ni Duterte, may posibilidad nga siya magpapilig balik pagka mayor. Maybe. If my daughter Inday would not agree to run again, I might be forced to just to maintain the equilibrium of the city. Atol sa maong conference, dunay gapanghatag nga wristband o t-shirt nga may pangalan ni Duterte. Pero sumala sa mayor, pasibuot lang kini sa iyang mga higalang Chino. Mi Jez, ABS-CBN News. Aktong pagpangawat sa usa ka water refilling station nakuhaan sa CCTV. Ang usa sa mga suspect buntis. Nagapatrol si Vina Araneta. Kuha sa CCTV sa usa ka water refilling station sa Ponce Street, Barangay 29-C, Davao City, Lunes sa buntag. Ang pagsulod sa usa ka lalaki ug usa ka babaeng buntis. Nipalito ice water ang lalaki, samtang ang babaeng buntis nagsiga og pangutana sa trabahante sa tindahan. Makita ang lalaki nga dunay ginatanaw sa lamesa sa tindahan ug dihang nakatsyempo, kalit ni ining gikuha ang mahalong cellphone sa lamesa ug gibutang sa iyang bulsa. Ikuha na magud siya kanang gilipat-lipat lang siya sa katong kan ba. Bali nagpalit lang ka sweater niya. Dayto na nahiringa na niya ang cellphone diri sa sulod. Nya ang ako pong operator instead na diri siya sa sulod magbantay, nasa sa gawas. Human makuha ang tuyo, paspas nga migawas ang duha. Nakigalayon ang tagiya sa water refilling station sa mga pulis aron mailhan ang mga kawatan. Sa pakadakong tabang tong cellphone niya nakuha? Dako kay itong tabang, ma'am, kay naamang ko dito ang mga transactions, tapos ang nagpa-deliver sa among tubig, dito nagatawag, so karon nawala gyud. Ipa-blatter gyud namo sa Santa Ana Police Station. Nanawagan sab sila sa mga posibleng nakaila sa mga suspek nga makig-alayon kanila aron daling madakpan ug makasuhan. Vina Araneta, Pilapil, ABS-CBN News. Kapamilya nakaapekto sa Pilipinas ang Intertropical Convergence Zone nga nagdala og mga thunderstorms sa ubang bahin sa nasod. Ang Mindanao nakaangkon og madag-umon nga kalangitan inubanan sa hinay ngadto sa kasarangan nga ulan, kilat ug dalugdog. Base sa Weather Philippines, naay duha ka weather disturbance ang nakaapekto sa nasod. Dunay tropical disturbance sa west-northwest sa Puerto Princesa, Palawan, samtang naay weak low pressure area sa sidakang bahin sa Pilipinas. Pasok gyapon sa top 5 sa presidentiable sa Pulse Asia Survey si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nagpabilin kining ana sa ikatulong posisyon aron nga apan misaka ang puntos niini. Live nagapatrol si Danjo Revilla. Danjo. Melanie, sama sa mong giingon, wala matarog sa top 3 sa survey sa presidential balls si Mayor Rodrigo Duterte og misaka pa gyud ang iyang puntos. Nagtuang iyang mga supporters nga musaka pa ang iyang rating kung mudeklara na kini nga mudagan pagka-presidente. Pay sa Duterte for President 2016 movement nga nanguna si Mayor Rodrigo Duterte sa mga gipili sa mga tao nga buot nilang mahimong presidente. Human ang citywide social survey sa Ateneo de Davao University niadtong Mayo. Apan mas nabuhi ilang dugo karon, humang nagpabilin gihapon si Mayor Duterte sa ikatulong pwesto sa migawas nga resulta sa Pulse Asia Survey niadtong May 30 hangtod June 5. Gikan 12% sa survey niadtong Marso, misaka ang rating niini ngadto sa 15%. Sa Mindanao, nakakuha og dakong punto si Duterte nga 37%. Naapsa na sab ni Senator Grace Poe si Vice President Jejomar Binay sa top 1 spot nga naay 30%. Samtang 22% na lang ang Vice Presidente. Nagsunod sila DILG Secretary Mar Rojas ug Manila Mayor Joseph Estrada sa ikaupat nga posisyon nga parehong nakakuha og 10%. Mayor, huwag mo nang tagalan. Mag-declare ka na kasi kailangan kayo ng mga tao. Ang taong bayan ang may kailangan sa inyo. Nagtuo si kanhi Konsehal Peter Lavinia nga musaka pa ang rating ni Mayor Duterte kung mudeklara na kini nga mudagan pagka-presidente.
Bisa naguna sa rating si Senator Poe, nagtuog hapon sila Viña nga naay posibilidad nga magtandem sila ni Mayor Duterte, isip iyang vice presidente. Well, it's a possibility. Alam mo, sa Philippine politics, all things are possible. Matod sab sa political analyst nga si Randy Ponteras, wala matarog si Po sa pagpangdaot kaniya. Hinoon, nakatabang pa kini nga mitaas ang iyang rating. Apan nagtuo siya nga dili kini mudagan pagka-presidente. Nakita sab ni Ponteras nga daghang misalig kang Duterte. Hinungdang nagpabilin kini sa top 5 sa survey. Ang style ni Duterte, no, sa pamamahala ay na pakinggan na at nakikita ng buong sambayanan. At sana po ay tatanggapin ito ni Duterte na ibig sabihin na may suporta po siya sa buong sambayanan. Anaasab sa ikapat nga posisyon si Duterte sa vice presidential balls nga naay 9%, tabla kang Senator Bongbong Marcos. Pero nag-unag hapon si Po sa vice presidential balls nga naay 41%. Sa senatorial preferences, nag-una sila kani Senador Panfilo Lacson o Senator Tito Soto. Samtang si Duterte, anaa sa ikanapulo nga pwesto. Melanie Padayon ang pagtuyok ni Mayor Duterte sa tibuok nasod apan nagpabili ng iyang pamahayag nga dili siya mudagan pagka-presidente ug matud niya nag-igo lang niya gipasabot ang mga tao kabahin sa federalismo. Melanie. Daghang salamat Danjo Revilla. Nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency ang 6 kilo sa marijuana sa Kiblawan, Davao del Sur. Tulusab ka mga tao ang nasikop sa sagunsong buy-bust operation sa Talomo Police. Nagapatrol si Claire Cornelio. Arestado sa buy-bust operation si Ronald Timbal sa Pag-asa Street SIR Phase 2, Barangay 76-8, Davao City, alas 2:30 Martes sa hapon. Nakuha sa dinakpan ang 2 ka sachet sa ginudahang shabu. Apan hugot nga gilimod ni Timbal ang pasangil batok niya. Gibilin na sa kong amigo. Ha? Gibilin na sa kong amigo. Isa man mo amigo? Itong nagmotor, gibilin ko na dira. Pangalan? Human sa 30 minutos, nadakpan na sab kining mag-uyab nga si Marvin Mansueto og alias Berna. Sulod sa usa ka girentahang kwarto sa Times Beach, Barangay 76-A, Bocana, Davao City, pinaagi sa buy-bust operation. Nakuha sa dinakpan ang 3 ka sachet sa ginudahang shabu nga mobalor tanan sa 10,000 pesos og cellphone nga ginagamit sa ilang transaksyon. Liya, di na ko. Ha? Saya. Isa? Uyab. Sakin sa kang? Ang uyab. Dili na tinood, ma'am. Uy, kabata pa na ako, ma'am. Pila may edad din niyo? Wala yung kamala na, ma'am. Ha? Wala yung kamala na, ma'am. Kano yung manggod siya nga bisyo, dili manggod siya pwede matago nga. Isulodin mo sa imong bulsa, matago na siya. So, mabisto manggod na siya. Niadtong Domingo sa hapon, arestado sab sa PDEA 11, kauban ng Davao del Sur Padsot o Kiblawan Police. Pinaagi sa buy-bust operation si Alex Seken sa Barangay Balasyaw, Kiblawan, Davao del Sur. Nakuha kang Seken ang 6 ka kilo sa pinaugang dahon sa marijuana nga nagkantidad og 250,000 pesos. May supplies na galing sa Kiblawan and they harvest itong marijuana. So, isa ito sa directly na kumukuha ng marijuana dito sa marijuana supplies. Nanawagan ng PDEA 11 sa publiko nga makig-alayon sa ilaha kung dunay impormasyon kalabot sa illegal nga droga, pinaagi sa pag-text o pagtawag sa ilang hotline. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Miubos ang presyo sa asukal tungod sa bastanteng supply. Nagapatrol si Ara Casas. Lipay ang negosyanteng si Conrad Mendoza kay sukad ni aging semana nakadaginot siya sa iyang negosyong sago coolers. Niubos man gud ang presyo sa brown sugar na usa sa importanteng sagol sa iyang baligya. Ang kanhi 300 pesos matag adlaw nga ginansya niya muabot na sa 400 matag adlaw karon kay mas dagang sago coolers ang iyang mahimo. Pinakataas na mo 400 lang. Dati
Ay tag 350. Sumala sa Sugar Regulatory Administration, miubos og piso kada kilo ang presyo sa asukar. Miubos og 1.25 pesos ang kilo sa brown sugar. Ang dati nga 47 pesos, 45.75 pesos na lang karon. Ang washed sugar nga tag 49.44 pesos kaniadto, karon 48 pesos na lang. Ug ang white sugar nga tag 53.61 pesos ang kilo, tag 52 pesos na lang ang kilo karon. Gitudlong hinungdan sa pag-ubos sa presyo mao ang saktong supply ni ini. Naglas siya og piso. Dati ang retail namo sa sugar per kilo 44 pesos. Karon nagbaba na siya piso, so 43 na lang mo retail. Asa ba mo nagapog supply? Sa may uyang gurin kay wholesaler magusala dito mas makales jud mi. Naglaong mangubang negosyante nga magpabiling ubos ang presyo sa asukal. Ara Casas, ABS-CBN News. Nagsugod na og ronda ang mga patrol boats sa Davao Gulf pagsigurong gisunod sa mga mananagat ang closed season. Nagapatrol si Hernel Tokmo. Gisugdan na og deploy sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Office ang mga patrol boat nga magbantay sa Davao Gulf. Kaganinang buntag, 2 sa 7 ka mga patrol boats ang mipalawod. Tahas nila ang pagsiguro nga misunod ang mga mananagat sa gipatumang closed season sa pagpanagat sugod karong adlaw. Na ay madakpan diha medyo gahe-gahe. Pasensyahan na lang taron kay last year naghatag namin sa inyo sang information nga June to August bawal na ang mga commercial na pananagat. Mulungtad ang closed season kutob Agosto ning tuiga. Tumong niini nga mahatagan og panahon ang mga isda sa Davao Gulf nga makapadaghan. So kung hindi sila kumbinsido na hindi maganda yung implementation natin, makikiharap kami sa kanila. Kailangan in a group talaga. Tatanggapin namin yung kanilang, halimbawa, yung kanilang proposal na magkaroon ng changes. Ang Davao City mayroon ng ordinansa ng fisheries code na bawal na talaga ang mga juvenile. Kaso lang wala pang identification na measurement na ma-identify mo kung hanggang saan siya mag-mature. Subay sa Joint Department of Agriculture and Department of Interior and Local Government Administrative Order No. 02 Series of 2014. Magmulta og 6,000 pesos ang masakpang managat sulod sa Davao Gulf. Samtang gipatuman ang closed season. O galing di mo patuo, mamahimong mapriso o kaha-kansilahon ang fishing permit o license. Malay kapahitron bagay dati ang mga gagmayng panagat, yapin nilag bawal. Masunod na lang dyan ta kay iso magayo magsupag-supag na gobyerno itong kalaban. Dapin naman mi. Yan yung laut. Masuloy kay gumingkuhan kay. Bawal ko. Samtang walay panagat, gihikay sab sa BFAR ang ayuda alang sa mga mangingisda nga apektado sa closed season. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Kapamilya mao kadto ang kinatibukan sa TV Patrol Southern Mindanao. Pinagi sa pagpakabana sa matag usa makabut ang mga paglaom sa kinabuhi tungod kay bisan asang balita. Tuwa kami ug among ihatod kaninyo bisan asa ka man sa kalibutan. Maayong hapon.